Okay mga kababayan, Crisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa nangyayari, ginagawang pag-iimbestiga ho ng ICI hingil ho dito sa anomalyang flood control project na kung saan may mga pinapatawag na sumisipot naman, merong hindi sumipot, meron namang hindi pinapatawag pero nagpupunta naman. Katulad ho nito mga kababayan, ito hong si Representative Sandro Marcos na kung saan ay kahit ho hindi iniimbitahan, kahit ho hindi iniimbestigahan about ho rito sa maanomalyang flood control project issue, ay nagpunta para makatulong ho mga kababayan sa pag-iimbestiga. Although may mga ginagawang expose kuno, may mga ginagawang invento expose kuno itong si dating Representative Saldico dito kay Congressman Sandro Marcos, hindi kasi po pwedeng yun ang maging alam mo, hindi po pwedeng yung mga sinasabi ni Saldico, yun ang magiging resibo para itong ICI may mga ipatawag na tao. Especially ito si Sandro Marcos. Kasi itong si Saldico, sa sobrang layo ho niya at hindi ho natin alam kung nasan siya, kahit sino pwedeng idamay na ito Especially hindi niya naman ho sinusumpaan yung kanyang mga sinasabi doon sa video. Hindi pa nga raw alam kung totoo talagang video yan, baka raw AI pa yan. Dahil isipin mo ang buhok humahaba raw, tapos ang damit hindi naman daw naiiba. Bakit daw hindi napapalit ng damit ito? Pakinggan natin itong si Congressman Sandro Marcos na kung saan anak din ho ito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Play natin. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader Sandro Marcos. Habang si Congressman Pulong Duterte naman ayaw raw humarap sa ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Sumalang na sa pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure si Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Pero ang live stream ng hearing tumagal lang ng ilang minuto. Humiling kasi ng executive session ang abogado niya para malaya raw makapagbigay ng impormasyon ang kongresista. We again request that for an executive session for Congressman Marcos. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pumayag naman ang kongresista na ilabas ang video recording ng testimonya niya sa ICI. Ayon kay Congressman Sandro, hindi siya ipinatawag ng komisyon. Hindi rin daw siya paksa ng anumang investigasyon. Voluntaryo siyang humarap sa pagdinig ng ICI para makatulong sa investigasyon sa flood control scandal. Wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. Matatanda ang pinaratangan siya ni dating Congressman Zaldico na nagsingit ng 50 billion pesos sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Pero tulad ng pagtanggi ni Congressman Sandro noon, muli niyang iginiit na kasinungalingan ang mga alegasyon ni Ko. It's pure fabrication and pure lies. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Linawin ho natin mga kababayan kasi baka isipin ho ng mga tangang didisit. Kaya nandiyan dyan si Congressman Sandro Marcos dyan sa ICI dahil ho sa in-expose ni Saldico. Hindi ho ganon. Nagpunta ho siya dyan voluntary para makatulong. Hindi para magpaliwanag doon sa sinasabi ni Saldico. At hindi rin ho siya nandiyan dyan para imbestigahan ho ng ICI dahil sa expose ni Saldico. Inulit ko, itong mga ginagawang expose ni Saldico hindi ho po pwedeng maging resibo, dahilan, rason para patawag ho ng ICI si Sandro Marcos at kung sino-sino man ang binabanggit ni Saldico dahil nasa malayo ito, unfair na magsasalita na lang siya ng damay rito, damay ito, si ganito, si ganyan. Tapos lahat ng babanggitin niya ipapatawag ng ICI. Sa sobrang layo niya kahit sino, kahit ako pwede banggitin ni Saldico Kahit ako pwede banggitin kahit sino pwede niyang banggitin dahil nasa malayong lugar siya So,
alam mo yon, kung dito, ang mga testimonya, napapasinungalingan, nagagawa ng kasinungalingan, lalo na doon. Ang layo-layo at hindi mo pa alam kung saan impyerno yung hayop na yan. So, ito si Sandro Marcos, nagpunta ho, maliwanag dito para makatulong, hindi ho para maimbestigahan siya dahil hindi naman ho siya paksa ng ICI about ho rito sa maanumalyang flood control project. Tuloy natin. Not do any such a thing. Kung nakikita nyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Maglalagay ng project si Sandro Marcos sa Davao? Gagawa na lang kayo ng sa bagay siguro kaya ginagawa nitong mga kalaban ng pamilya Marcos, especially Sandro Marcos, pinapalabas nila na gumawa ng project ito sa Davao para doon pagduktong-duktongin yung mga istorya, imbento, kasinungalingan. Kasi pagdating sa Davao, marami silang pwedeng makakuntsabang tao para masira, magawa nilang imbento, istorya. Ito si Sandro Marcos. Kapag Ilocos kasi, paano nila patutunayan yung kasinungalingan nila pag-iimbento kay Sandro Marcos? Wala silang makakatulong. Isipin mo, taga-Ilocos ka, gagawa ka ng project sa Davao. Ano yun? Tuloy natin. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism na nakakuha ng 15 billion pesos na allocables. Ito yung pondo ng DPWH na napupunta sa bawat distrito para sa infrastructure projects. Tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Tinanong tungkol dyan si Congressman Sandro, pero hindi siya sumagot. Report on your allocable. Thank you. Hindi naman siya hindi sumagot. Kung titignan niyo yung eksena, tinanong na, pasampa na yung paa sa kotse. Nakita niyo yung eksena? Pasampa na dapat doon pa lang siya may harap ng pintuan ng office ng ICI. Hindi ko kailan naglalakad tsaka nyo tatanungin, may madapa pa yan. Tuloy natin. Hindi siguro, hindi naman ayaw niya sagutin. Siguro too late na. Masyado nang late para doon sa katanungan. Sumasampa na yung paa siya. Sasakyan tsaka pa nagtanong. Ano ba yan? Sandro humarap sa ICI kahit hindi pinapatawag. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sinabi kahapon na bukas sa investigasyon kaugnay na mga kinukwestiyong proyekto sa kanyang distrito. Pero ngayon, sinabi niyang hindi siya haharap sa pagdinig ng ICI. Grabe naman kayo, mainstream media, TV5, news everywhere. Masyado naman yung inaangat si Pulong Duterte sa ganyang klase ng pagbabalita. Kung si Sandro Marcos, kahit hindi pinapatawag, hindi iniimbestigahan nagpunta. Si Pulong Duterte naman, sabi nung nakaraang araw, tutulong siya, bukas siya sa pag-iimbestiga sa ICI. Pero ngayon hindi nagpunta. Isipin mo, bukas ka, open ka para makatulong sa pag-iimbestiga ng ICI. Handa kang tumulong. Pero nung pinatatawag ka na, hindi ka na nagpunta. Pag tinatanong ka ng dahilan, ba't di ka nagpunta? Ang daming dahilan. Ano ba yan? Kala ka ba maisog? Anong palo si Tipulong? Sakyan nyo na lang mga DD-shit. Tanggapin nyo na lang. Dahil wala raw itong kapangyarihan at restriksyon sa kongresista, ginagamit lang daw ng palasyo ang ICI para sa propaganda at ginagawa raw na punching bag ang mga hindi kaalyado ng administrasyon. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinaga si Congressman Pulong? Ano raw nangyari sa sinabi niyang wala siyang tinatago at walang kinakatakutan? Bakit daw biglang dinaga Pulong Duterte? Alam ko daw ba walang tinatago at walang kinakatakutan? Ako naman, hindi ako naniniwala ang tao walang kinakatakutan. Pag may nagsabi ng tao, ako walang kinakatakutan, kalokohan yun. Hanggat may puso ka, may takot ka. Literal,
Di ba? Di ba ang takot, ang pag-alala, ang kaba, dito nang gagaling sa dibdib yan, sa puso yan eh. Kaya pag may narinig kayong tao, wala akong nakakatakutan, bullshit yun. Hindi totoo yun. Hanggat may pusong nakakabit sa loob ng dibdib mo, meron kang mararamdaman takot. Takot, kaba, pag-aalala, dito nang gagaling sa loob yan, sa puso mo. So, kalokohan yung taong walang kinakatakutan, no fear. Kalokohan yan. O syempre, alam nyo naman ang pamilya Duterte. Duterte kami, matapang kami, wala kaming kinakatakutan. Maisog kami. Paano naging maisog simpleng pagpapatawag investigasyon no show na itong si Congressman Pulong Duterte. Bakit? Natatakot ka ba sa mga itatanong sa'yo at baka hindi mo na alam kung isa mo kukunin, huhugutin ng iyong mga sagot? Kasi nga naman mga kababayan, siyempre pagka may mga nalaman na sa investigasyon ang ICI dyan ho sa Davao, especially dyan sa District 1 na hawak ho ni Congressman Pulong Duterte, na kung saan may mga substandard na proyekto, may mga ghost project, nakakapagduda yan. Isipin mo, ito inulit ko mga kababayan dito sa pag-iimbestiga ng maanomalyang flood control project issue, may pinag-uusapan dito bilyon-bilyon, pero iba-ibang lugar. Dito kay Pulong Duterte, sa District 1 lang pinag-uusapan. Sa District 1 lang. Hindi sa kabuuang Davao. Doon lang sa District 1 pa lang. 51 billion pesos na. At sa loob lamang ng 2 taon yan. 2020, 21, 22. Pakso yan Sinabi ho yan ng DPWH. At yan daw ang may pinakamalaking kasaysayang na nabigyan ho ng pondo sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan District 1 na hawak ni Pulong Duterte. 51 billion pesos sa loob lang ng 2 taon. Pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Isipin nyo. Yung billion na yan, na 51 billion, para sa mga istruktura sa kalsada yan, para hindi bumaha, ganito, ganyan. Baha pa nga ng baha dyan sa lugar ninyo. Tingnan natin, mga kababayan, kung ano ang mangyayari magaganap dito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tigas ni Congressman Pulong Duterte. Dahil ang ICI, marami hong binigay ang kapangyarihan ng Pangulong Bongbong Marcos. Marami. So, yung mga ganitong klaseng pagtawag pero hindi sisipot, siguradong meron hong aksyon gagawin ng ICI. Abangan natin yan, mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.